Alam niyo po, pinapaalala po sa akin na noong 1965, napunta na pala dito ang aking ama at bumisita sa inyo habang nagkakampanya siya noon para maging presidente. At bumalik siya noong 1968 para gawing city ang Iriga. Dati hindi pa city yan. So 1968. Mula noon, wala nang dumating na Pangulo. Kaya't Marcos lang ang bumibisita sa inyo na Pangulo. Hindi, malapit kayo sa puso namin. Kaya naman, nandito naman po kami. Habang pinagsisikapan na gawing abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili, isa rin sa mga tinututukan ng pamahalaan ang pagsiguro sa hanap buhay ng mga magsasaka. Patuloy na tatahakin ang mga hakbanging ito para sa pinapangarap na seguridad sa pagkain at maayos na pamumuhay para sa lahat. Dito sa Bagong Pilipinas. Matapos ilabas ng pamahalaan ang kautusan na nagpapataw sa presyo ng bigas, kamakailan lang nagtakda ang National Food Authority o NFA ng bagong presyo sa pagbili ng palay. Ito'y bilang tugon sa nagbabagong kondisyon ng produksyon at pamilihan na may layuning mapabuti ang kita ng mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply ng bigas. Nag-decide kami na ngayon ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23, ang wet ay magiging 16 to 19. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman. Ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Ang bagong presyo ng palay ngayon ay 19 pesos to 23 pesos para sa dry palay at 16 pesos to 19 pesos naman para sa wet palay. Ayon sa NFA, makatutulong ang bagong price range na ito sa pagbalanse ng tubo ng mga magsasaka at hindi gaano makakaapekto sa retail prices. At para matiyak na hindi papasok sa pamilihan ang imported rice dahil dapat lamang itong magsilbing buffer. Dagdag ng NFA sa pahayag nito na ang buffer ay para lamang sa mga mahihirap na komunidad. Nangako ang ahensya na magsusupply sa mga mahihirap at sisikaping alisin ang mga ito sa demand sa merkado para mabawasan ang pressure sa halaga ng bigas. Patuloy din na inaaral ng NFA ang iba pang mga paraan na makapamahagi ng pisikal na supply ng bigas sa halip na magbigay ng cash assistance. Samantala, kaugnay pa rin sa inilabas sa Executive Order No. 39 na nagpapataw ng price ceiling sa bigas. Layunin ng kautosang ito na labanan ng mga hoarder at ang iligal na pag-aangkat ng bigas. Sa patuloy na pag-iinspeksyon ng Bureau of Customs sa mga bodega, ang mga nakukumpiska nitong bigas ay ibibigay sa Department of Social Welfare and Development upang ipamahagi sa mga mahihirap na kabahayan. Kamakailan lang, sinamahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagbigay ng mahigit 1,000 sako ng bigas sa Zamboanga. Ang mga bigas na ito ay ilan lamang sa mga nasamsam ng Bureau of Customs sa Port of Zamboanga na mahigit 42,180 smuggled sacks of rice na nagkakahalaga ng 42 million pesos.
Bukod sa bigas, tumanggap din ng sari-saring tulong ang mga benepisyaryo ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Department of Labor and Employment. Sa pagpapatuloy ng pamimigay ng confiscated smuggled rice sa mga mahihirap, bumisita rin ang Pangulo sa Cavite upang personal na tiyakin ang maayos na pamamahagi ng iba't ibang tulong ng pamahalaan sa mga residente roon. Sa pagsisikap na tugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura, kabilang na ang pagsiguro sa sapat na supply ng bigas sa gitna na nagbabantang El Nino at epekto ng mga kasalukuyang nangyayari sa mundo ngayon. Walang humpay ang pamahalaan sa paghanap ng mga paraan upang tiyakin na abot kaya pa rin ang presyo ng mga pangunahing pagkain, palakasin pa ang agrikultura sa bansa, at mabigyan ng maayos na pamumuhay ang mga magsasaka. Ang lahat ng ito tungo sa pagkamit ng mas masagana at matatag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Dito sa bagong Nilunsad po natin yung bagong Pilipinas. Ano po yung significance nito at paano po ito makakatulong po sa ating mga kababayan, sir? Sige, sir. Alright. Ang bagong Pilipinas ay sinasabi natin, yun na nga kagaya na nabanggit ko sa aking salita, ay sinabi ko, ang mundo nagbago na. Kailangan nating magbago rin. Ngunit, ang pagbabago na dala natin ay yung nasa ugali ng Pilipino. Ngayon, ang sinasabi natin ay sayang naman at napakagaling ng Pilipino kung minsan ay yung sistema, ang mga sektor, yung mga sa trabaho, sa agrikultura, lahat yan ay hindi talaga papakinabangan ang mga husay at galing nila. Kaya ang bagong Pilipinas, lahat po tayo magsama-sama at lahat ng ating galing, lahat ng ating sipag para sa ikabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang kahulugan ng bagong Pilipinas. Sir, on another topic, sir, nabanggit nyo dati yung fishing ban, sir. Kung sakaling ipatutupad po ito sa ilang lugar para labanan po yung overfishing, paano po masisiguro ng gobyerno na hindi maapektuhan ang small-scale fishing activities? Kagaya po dito sa Bicol Region na marami ang maliliit na mangingisda. Hindi magandang pagkapaliwanag ko. Hindi fishing ban ang pinag-usapan ko. Ang sinasabi ko kung saan yung breeding area ng isda, huwag tayong maging isda doon para dumami yung isda. Pero walang fishing ban. Hindi naman walang hanap buhay ng tao. Ay, padadamihin nga natin yung isda. Dahil kausap ko kanina yung mga mangingisda, ay sabi nila talagang nabawasan na yung huli nila. Kaya talaga tignan natin kung saan yung mga breeding grounds ng mga isda. Alagayan natin ng mabuti, huwag tayong papasok muna ron para makarami tayo ng huli ng ating mga mangingisda. Thank you, sir. Chris Novello, GMA7. Hello, Mr. President. Chris Good Novella afternoon. from GMA7. Sir, kumusta po ang implementation ng price ceiling sa bigas at bagong buying price sa palay? Mayroon po ba tayong ibang opsyon na tinitingnan para mas mapababa pa ang presyo ng bigas na hindi naman naapektuhan ang iba pang sektor? Imposibleng may galaw ang presyo ng kahit na ano na agrikultura na hindi maapektuhan ang ibang sektor. Fundamental yan eh. Pagka gumalaw yung agriculture, kaya yan ang inuuna natin. Dahil hindi natin kayang gawin yung gusto natin gawin kung hindi tayo mag-aayos ng ating agrikultura. So, anyway, sa mga measures na sinimula natin, halimbawa, yun na nga yung price cap, pati na yung ayuda sa mga retailer, pagtaas nga ng bilihan ng palay, ay sa palagay ko, at pagpasok ng ani, dahil papasok na, nag-aani na tayo, at pagpasok niyan, sa palagay ko, makikita na natin na bababa yung presyo, market forces. Baka kung yung merkado mismo ang bumababa ng presyo, pwede na nating bawasan yung mga control na linagay natin.